Magandang araw mga ka-agri. Henrya po ng HGY Game Fowls Palawan para sa LDI Game Fowl Management. Ngayong umaga, ang tatalakayin po natin ay tungkol sa breeding. Importante sa lahat, matutunan natin at kung paano natin ito gagawin. Ang pag-breed po ng manok ay hindi basta-basta. Ito po ay pinag-aaralan kung paano natin i-mate yung ating mga materyales nang sa ganon ay makapag-produce tayo ng maayos at pwedeng ilaban sa malaking labanan. No? Ang pag-breed po ay kailangan natin ng maayos na mga pasilidad. No? Katulad ng nakikita nyo ngayon, ito po ang aking battery cage. Isa-isa po ang ating mga inahin na nakalagay dyan para nang sa ganon, pag sinalang po natin, lahat po sila siguradong masisimilyahan. Meron naman po tayong isang klase ng pagpapalahi, yung traditional na breeding pen na kung saan magkasama yung broodcock at saka yung mga inahin. Pag nagsisimula na ang breeding season, October, November, usually ang ginagamit ko yung mga dumalaga. Kasi yung mga may edad na mga inahin, hindi pa po sila nangingitlog ng mga time na yan. Nagmumold pa po sila. Kailangan, habol tayo ng pisa. October, November, December, kailangan may pisa na tayo. Para makapapisa tayo ng mga ganyang buwan, kailangan natin gamitin yung mga dumalaga. As early as 5.5 months, iitlog na yan. Pag healthy yan. Yan, pinapalipas natin yan. Aabutin niya ng mga 7 buwan, 8 buwan, 9 na buwan bago natin isasalang dyan. Ang isang broodstag na ginagamit sa akin, nag-uumpisa ako ng 7 buwan, 8 buwan, nag-uumpisa na ako niyan. Pero be sure na ang isang broodcock, pag ginagamit mo ng ganyang edad, huwag mong dadamitan yung mga inahin. Kasi pwede sila hanggang 3 inahin, 4 na inahin, hanggang 5, the most. No? Pero pag ganitong mga brood hen na marami na, pulit na, marami na. Ang ginagamit ko dyan, yung mga bull stag or yung mga cock na broodcock. Dito sa battery cage, pwede 10. Kasi ang usually practice ko dito sa manukan ko, pagsasalang nito, halimbawa ito, sinalang ko sa isang broodcock, no? Sasalang ko yan doon, papaasawahan namin yan, tapos pabayaan natin siya doon na magsama sila ng broodcock for about mga 20 to 30 minutes. Pagkatapos nun, kukunin na yon at mamaya-maya konti, mga 10 minutes, 20 minutes, papalit na naman yung isang inahin. Pag sa traditional, nakababad naman yan, kaya lang be sure na pagka nilagay natin yan dyan sa breeding pen ng mga broodcock, pag pinapakain natin yan, inaalis natin. So, or nilalagyan natin ng 3x3 para nang sa ganon ay makakain silang sigurado na hindi sila masasaluhan ng mga inahin. Pero siyempre, mga ka-agri, ang style ng breeding nyo ay depende sa kung ano ang gusto nyo. Tayo po, dito sa manukan ko, ang ginagawa ko pagka breeding season na, lahat yan, tinitrim natin, kinukondisyon natin yan, para rin tayo naghahanda ng manok na ilalaban sa gradas. Pinapakain natin sila ng masasarap, deworm natin yan. No? Yung mga wash out natin, ginagamit sa pampapaligo para mawala yung mga parasites. No? Ngayon, nagtuturok din po tayo ng mga Thiabex para sa mga inahin. At importante rin po na magbigay tayo ng mga vitamins na supplement katulad ng Vitabet Plus. So, kasi po ang Vitabet, napapansin ko, pagka ginamitan ko po ng Vitabet yan, ang bilis pong mangitlog. Ang gaganda ng shell at saka yung fertility ng itlog. Sana po may natutunan kayo sa aking mga sinishare sa inyo. Ako po si Henry Yap ng HGY Game Fowls Palawan para sa LDI Game Fowl Management. Agri TV, hayop ang galing. This portion was brought to you by LDI, Alagang Tunay, Laking LDI.